basta waray Marasa. magrasa. Sino nga ba si Gabriel Tobes? Punta naman tayo kay Gab Tobes. Tapos ka na? Yun na yun? Interview, Tita Boy. Tita Boy. So, welcome Gab Tobes sa Liz G Podcast. What's up mga ka-Les G? So Gabriel Tobes here. So si Gab Tobes, ano siya, travel vlog talaga, no? So Travel vlog before forte natin pag-usapan yung mga adventures mo and question and answer tungkol sa content creation. Bigyan nyo naman kami ng parang pasilip lang kung sino si Gab Tobes, taga saan ka, like anong course mo, something, anong pinagkakaabalahan mo. Parang ang dami niyan. Salamat pala sa Samurai Park and Resort. Nandito kami ngayon. Thank you so much sa place. Napakaganda. So, ayun. Balikan natin yung question about me. Gusto niyo bang malaman kung sino ako? Wow. Ay, pana. Joke na. Sino nga ba si Gabriel Tobes? Or ang mas kilala bilang Gab Ventures. Basta Waray Marasa. Parang tagline na, no? Yun. Taga Gabriel saan? Tobes, taga saan ba? Palapag. I am from Barangay Monbon, Palapag, Northern Samar. And lumaki ako sa barangay talaga namin and senior high school and college ako dito sa University of Eastern Philippines, Katarman. So, madami akong kaibigan dito sa Katarman din. Yung course ko is Information Technology. And then, after that, nag-work ako as QA analyst sa isang BPO sa Pasay. And then, Ngayon, explore ko yung content creation. Okay. Pero nag-work ka pa rin sa sa Manila or full-time content creator ka na? Kasi si Sir Roswell, full-time ka na, sir, no? For 4 years, sabi mo, di ba? Full-time content Full-time, creator 4 years na siya. 4 years. Ako, guys, to tell you, hindi ko pa nga na-vlog to eh. Nag-resign na ako last month lang. Wow, nag-out na siya. Para mag-full time. Bye-bye! Hi, Congrats! Sa mga viewers na mga katrabaho ko dyan, baka mapanood nyo to. Namimiss ko na kayo. Hey! Panoorin nyo pa rin ako Mga number 1 supporters ko yun. Okay. Wala kang mamimiss na iba doon? Wala. Sila lang. Mga katrabaho. Okay. Katrabaho. Walang special na Wala. Katrabaho lang, di ba? Katrabaho. Okay. Yung So, HR dun. yung HR. Uy, yung final pay. Di pa pala Okay. nabigay. So, what made you decide na, sige, na ako, mag-full time na ako? Ano yung naka-help sa decision mo na finally i-embrace na yung full-time content creator? Malaki na ba ang monetization? Hindi yung number 1 yun ang consider ko. Kasi hindi naman talaga malaki kung Oo nga susumahin natin. Oo nga. Dun ako sa factor na ayokong tumanda na ginagawa ko buong buhay ko yung hindi ko gusto, parang hindi ako masyadong masaya or hindi ko talaga forte kasi kung nagtatrabaho ka lang para sa pera, parang ang boring ng buhay mo, di ba? Why not gumawa ka ng paraan na kumita ng pera sa mga bagay na gusto mong gawin? Like ito, sa akin, nagta-travel ako. Yung way na ginawa ko is ito, content creation. Paunti-unti habang nasa BPO ako, build na ako ng ko sa Facebook and then nagta-travel ako, kino-content ko. Tapos may mga promotions din. So sabi ko, nung first time ko makatanggap ng mga promotions and yun nga, parang gumanda na yung engagement ng page ko sa Facebook. Sabi ko, parang okay na ata to. Tapos may konting ipon naman ako. So sabi ko, kung hindi ngayon, kailan? 26 na ako. Ayokong tumanda ng ng nasa BPO lang. Kasi ang hirap, para kang nakatali sa hindi naman sa nakatali, parang
Limited kasi. Limited yung time mo Mm. kasi gusto ko talaga, yun na yung ginagawa ko eh. Nagta-travel ako, tas yung travel ko, trabaho ko. Hindi Oo, yung oo. leisure lang. Ah, Parang okay. work ko na yun. Mm. Parang yun yung gusto kong mangyari. Mm. Kaya, tinake ko talaga yung risk na mag-resign. Actually, yung unang uwi ko talaga, hindi pa ako yung mag-meet sana tayo. Yung tas before na hindi uwi mo, oo. natuloy. Sabi ko, nagparinig na ako sa mga katrabaho ko na sabi ko, mag-resign na ako, mag-focus ako sa Full-time, oo. content. Kaso hindi ko pa sinabi sa lahat. Tapos nag-file ako ng leave, maraming leave ato doon. Or more than a week. Tapos umuwi ako. That time, nag-uumpisa pa lang ako sa Waray content. Mm. Parang na-explore ko na yung Waray content. May mga contents na ako about Waray language. Tapos pagbalik ko na dito, sabi ko, may nagpapa-picture. Tapos sabi ko, parang nakikita daw nila yung mga videos ko. So sabi ko, ang ganda sa loob ba na sabi ko, grabe no. May napapasaya na ako sa ganyang bagay. Tapos ginagawa ko lang yun pagka-uwi ko ng trabaho. Why not i-full ko yung time ko dun sa bagay na yun na at the same time masaya ako tapos may napapasaya din akong ibang tao. So, Kasi sabi ko nga na may interview din ako sa Radyo Pilipinas na. Sabi nila, ano daw yung sikreto mo? Sabi ko dapat sa buhay palagi natin piliin maging masaya. Yeah. Yung mga bagay na magpapasaya sa atin, dapat i-pursue natin. Kasi kung hindi natin i-pursue yan, tatanda tayo na malungkot. oo. Sabi ko, hindi ko kayang magtrabaho para sa pera. Gusto ko, magtrabaho na ginagawa ko yung gusto ko, tapos yung pera yung lalapit. Parang Yun. ganun. Gusto ko yan, okay. Di ba? Kasi, Ayos. dapat ikaw naman yung gumawa ng paraan para kumita ka eh. Tapos, isabay mo na yung pagiging masaya mo. Kasi kung i-focus mo lang sa yung financial talaga, may burnout talaga eh. Kasi yung purpose mo lang, gagalingan ko dito kasi may pera. Yung saya mo, gagaling ko dito kasi may pera para makapag-travel. Why not gagalingan ko sa travel kasi magkakapera? Ganun, di ba? Okay. Yun yung, para sa iba naman, pwede naman, gagalingan ko sa pagluto tas i-video ko para may pera. Ganun. Oo. Content. Pero at Parang least, yung source of income mo Yung is puso hobby mo. mo na, Yes. tapos yung passion. Ilagay mo yung puso mo tapos yung mga hobbies mo sa... Ang mahirap lang talaga kasi, marami yung hindi kaya mag-risk doon. Kasi syempre, yung Risky din. kunwari, yung content or paano ba, yung assurance. business, yung business, Diba? hindi kasi yun, guaranteed. Especially, Assurance. pag nagsa-start ka pa lang, talagang magsa-sacrifice ka, magbibuild ka. So, kaya siguro yung yung iba, talagang, okay na to kahit hindi ako masyadong masaya, pero basta sure, Yes. guaranteed na every month meron. Hindi Mm. nila kaya yung, sige, kaya ko to hanggang sa, kunwari yung financially, hindi pa, 'di ba, yung pag-start pa lang talaga, hindi pa siya, kumbaga, hindi pa siya sure na palaging meron. Yes. So, magsa-start ka na may kaba. Pero, parang sa lahat naman ng mga nakakausap ko din, whether sa business or sa freelance, sa content creator, parang nakikita mo din yung trend na kailangan mo lang talagang mag-antay kung saan kumbaga, pipitasin yung bunga, i-harvest yung hard work. So, siguro, yun na yung nangyari sa inyo na Sabi pa nga nakapag-ano ka nila, take that first step even before you're ready. Uy. Ay. English. Step ka na. na. Oo. Cherries. Tama ba yung sinabi ko? Hindi ka pa Take that first step even before you're ready. Nax. Tandaan Tama, nyo yan, tama. guys. Oo nga, no? Tandaan. Hindi pa ako ready. Pero nandito na ako, guys. Okay. So, sa mga nanonood, ngayon, kailangan, more than ever, kailangan ni Gab ng suporta. Kasi, yung, kumbaga, kung papipiliin siya, kung stable paycheck and passion, which is magpasaya, mag-share Yes. ng content, mas pinili niya kayo. Yeah. So, piliin nyo din Pinili siya. ko kayo, guys. Pinili. I love you, guys. Pinili. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Yan. So, magfo-focus na siya sa talagang pagbibigay ng entertainment, content. Pamimiesta.
Pamimiesta. Promotion na rin kasi ng mga barangay na ano, eh, no? Okay, so doon naman tayo sa origin story. Ano ang origin story ni Gab? Kailan ka nag-start talaga? Kailan ba? Humawak ng phone si Gab. Uy. Grade 1 Joke pa lang lang. ako. Wow! Sana all may phone na. Grade 8 na ata ako nagka-phone. Pero di pa ako marunong mag-video-video. Okay. About my Journey. journey sa page na, sa content creation na. So, ayun. Dati pa, way back, na-create kasi yung page ko, Tobes Gabriel lang yung name nun. Tapos, parang kakalabas lang ng feature na may page, ganito, ganyan. Kinalikot ko lang, create ako. Mm. Tapos, walang upload yun. Tapos, fast forward tayo sa pandemic 2020 ata, yung medyo may lockdowns, tapos may ano. That time, yung mga tao, di ba, nauso yung biking, Mm. hiking, Mm. mga ganyan. Dito sa Northern Samar, usong-uso yan. Kasi walang magawa yung tao. Ako naman, bilang walang magawa din sa buhay, tapos sabi ko nun, ano kayang pwedeng gawin? May isa akong kaibigan na outdoorista din. Mm. Tapos yun, in-invite ako. Tapos napasama ako sa isang grupo. And this is Happy Campers. Happy Hello guys, sa mga Campers. nanonood na Happy Campers dyan. Mag-reunion na tayo guys. Nandito na ako. So ayun. Yun nga, Happy Campers yung una kong nakilala na nagbukas sa outdoor life ko na dapat ito yung buhay na tatahakin ko. Okay. Yan, yung una kong sama, grabe to. Ang lala nun, parang hindi ka na ako mapilayan. Sa Bino Falls, dun ko nakilala ang Happy Campers. Isang napakagandang falls. Isa sa lawak na falls na nakita ko Saan to? sa buong buhay ko. I think, sa Bubon. Bubon. Napakahaba niya as in. Tapos, yun, dun ko nakilala yung Happy Campers. Tapos, una, nag-create ako ng Happy Campers page. Okay. Tapos, gumanda yung engagement niyan. Ako nagko-content. Tapos, collaboration na rin ng members. Pupunta ako sa isang lugar, picture, tapos post, promote, tapos to the point na i-contact kami ng ibang LGUs. Tapos sabihin, punta kayo dito. Tapos, may para free mag-content food. kayo. Content invite kayo dito. Tapos, picture kami. Tapos, post namin. Yun, maganda yun. Parang promotion na din ng probinsya. Tapos, until one day, isang member din ng Happy Campers na nagsabi sa akin na mag-create ka ng own page mo. Own Kasi, page, oo. feeling ko kaya mo naman eh. Mm. Kasi ako, parang tulong ko yun sa grupo kasi nag-enjoy din naman ako eh. Mm. Salamat talaga sa Happy Campers kasi dati wala, hanggang ngayon din naman, hindi pa ako masyado mapera talaga kasi, estudyante pa ako nun eh. Pero Okay. sinasama nila ako. College. Kasi natutuwa daw sila sa akin. Tapos panay ako content. Sinasama ko sila sa TikToks. As picture. Basta sabi ko, tara dito. Minsanan lang na dapat i-document natin. Yun Document. kasi yung gusto ko. Dapat Documentation. ma-document ko yung mga pinupunta. At least Memories, mababalikan ko in some time, di ba? So ayun. Gumawa na ako ng page. Tapos una kong naisip na pangalan is Gab Ventures. Tapos doon ko yung naisip sa The Camp. Kuya Patrick. Sa Shout Dakam. out sa old The Camp, sa dating The Camp. Doon ko naisip yung pangalan na Gab Gab Ventures. Tapos yun. Change ko na yung name ko nung 2020 ata yun. So, So, sariling page yun, hindi yung Happy Camp. Hindi mo rin ni-name. Hindi ko. Sarili. Para team. Okay, Create ako okay, ng okay. bag. Tapos ayun. Doon ako nag-umpisa ng mag-share talaga ng paunti-unti. Kaso hindi ko pa alam yung wala pa ata yung content monetization that time eh. Okay. Tapos Ay, by the way, anong year to? 2020. Kala ko 1880. Joke. Bakit? Joke lang. Serbiyong ba to? Serbiyong daw. Kabatsi in really. Ala ka. 5 Joke years lang. na din, So ayun. Yun na, 'di ba? May page na ako. Tapos yun, paunti-unti nag-upload. Tapos nung napunta din ako sa Manila nung pagka-graduate ko, doon din ako nag-explore mga places. Tapos na-interview ako sa GMA News, yung sa Hulugan Falls ko. Doon din
nag-boom talaga na may content creator sa, although yung most na nag-follow that time na na-feature ako is from Luzon talaga, hindi pa ako nakilala dito sa Samar. Although yung mga kabarangay ko nag naman, yung mga taga-barangay Munbon, shout out, nag-share naman ng interview ko sa GMA News about Hulugan Falls na nag-travel ako doon. Tapos si Atom Aral yung nga nag-report nun eh. Tapos tinawag niya ako dong vlogger daw. For the first time narinig ko sa sa isang kilalang Parang, tao na oo. tinawag akong vlogger. Yun yung Totoo hard ba to? launch Siya, mo. siguro? Ah, Vlogger vlogger pala na ako. talaga ako. Totoo ba? Tapos ayun. Tapos pagkatapos nun, yun, sinunod-sunod ko na. Tapos naging maganda na yung flow. Kaso hindi talaga, kasi madami talagang content creator na travel content creator sa okay. Manila, 'di ba? Oo. So mahirap makipag-kompetensya. Compete, oo. So nahirapan din akong palakihin talaga yung hindi masyado naging malaki yung reach ko. Mm. Although nakakuha pa ako ng mga interviews din tapos promotion. Tapos syempre sa buhay may mga pagsubok Wow, na andyan dumarating. Ayun, ninakaw yung phone ko kung saan Ay, nandun oo. yung lahat ng vlogs ko. Grabe. Tas Saan nanakaw? Sa Parañaque. Shout out pala sa nagnakaw. Shout out sa nagnakaw. Thank you so much ha. Nakilala ko ng Northern Samar. Thank you talaga. Ikukwento ko na ngayon kung paano ako nakilala sa pagnakaw mo sa phone ko. Uy, Oo, hindi nakita ko pa ko yun eh. hindi ko pa to na content. May plano akong content ganito eh. Kaso So, i-share ko na lang ngayon. so yung mga, 'di ba, ang pinakamasakit kasi sa pag nawala ang phone, whether nakaw or na-misplace mo, Yung datas. yung mga storage Yes, doon yes. na files mo, Pictures. especially sa kanya kasi content creator, meron talaga siyang mga content na andun lang. So, 4 na probinsya yun. Nag-start na ako sa Project 82. Yung 82 provinces sa Philippines. Yung goal ko kasi, pero last year nakaabot ako ng 15 provinces na debut ko. okay. Kaso, na-audit na yun. 4 na province yung nandun Yung hindi sa... pa na-upload sa phone ko. okay. Sabi ko, whew, ang sakit sa sa dibdib na Parang wala yung... sayang kasi yung Ah, mismong punta Aside mo, from, diba? cost sa pagbili pa ng another phone, yung data talaga, yung files, yung Mm. photos and videos. So, yung videos na yun, worth parang magkano? Kasi yung travel expenses na, di ba? Huwag Kasi na wala natin na. i-disclose. Pero talaga malaki. Malaki. Malaking nagastos Magkala na ako nawala. Yung cellphone man na yun. iPhone 14 Pro Max. Aray Galing ko. yun sa ko? Sa Sa... scholarships. Ah. Ched, wag mo akong Oy, nag-aral ako ng mabuti So, ayun. Nawala. Nung nawala, sabi ko, hala, anong gagawin ko? Wala na akong i-content bukas or sa susunod na araw. Yung ginawa ko, although may may na-swipe na, may na-view na ako ng mga waray content, pero hindi talaga ako nag-focus dyan. Pero nung parang nakilala ko na talaga yung iba. Sila Sir Biong, sila Inday Nanay, Inday Beauty, sila yung mga una kong parang video call tapos Nakausap. interaction sa live. Mm. Tapos from that, yung mga interaction namin na small interaction lang sa live, yung mga clips, nag-viral talaga. Tapos doon nag-umpisa na makilala talaga yung na ako as travel content creator na taga Samar ako kasi maaramak magwaray, marunong ako magwaray. So, ayun. Tas dahil din sa pagkawala ng phone ko, dun din yung pumasok sa isip ko na kailangan talaga may backup ka palagi. Tas yun, yung pambili ko ng drone, yung drone ko na pinapangarap ko, pinabili ko ng phone muna kasi sabi ko kailangan ko talaga mag-content eh. Kasi sayang yung yung time. engagement Oo. momentum ng page ko kung titigilan ko eh. Kasi nandun na eh. Tapos yun, nagtry na talaga ako all out na waray content na nagpakilala na ako na yung sinabi ko dun sa Daraitan kung saan ako nag-unbox ng phone ko ngayon. Dun ko in-unbox, sabi ko dun, yun na yung phone ko na ginamit, sabi ko dun. Hindi ako naniniwala na basta waray, hindi ako naniniwala na pagwaray, matatapang or mag-isog kung sa language natin. Tapos sabi ko, yung totoo,
yung mga waray, masasarap magluto, masasarap maghigugma or magmahal mga kinsugad. Yun yung sinabi ko. So, from that video, Doon na sumabog yung- talaga yun as Oo. in million views, 2 point something ata. Okay. Tapos nag-generate yun ng almost 30 followers in just 2 days ata or less. Sabi ko, grabe. Tapos, sinunod-sunod ko na nakipag-collab na ako kay Inday Nanay, kay Sir Biong, kay Inday Beauty, at sa iba pang mga content creators. Tapos yun, nag-tutorial na, nagbigay na ako ng mga clips na waray terms into Tagalog. Okay. Oo. Tapos lalagyan ko ng Oo. twist. Ganyan din ako, doon din ako nakilala na yung ulunan, mga ganyan. Tapos dito Okay. para sa Tagalog. Okay. Tapos gagamitin ko sa waray. Mga ganyang contents. So yun, Tapos yun yung start nung basta Waray Yeah. Marasa? yung Basta Waray Marasa, from that viral video na sabi ko, basta waray, magrasa, magluto, maghigugma, tapos parang pabitin ko, tapos yun na. May parang nagpa-picture ata sa akin, tapos sabi na, or nakakilala na, parang question na, ungod ba na, or totoo ba na basta waray marasa? Tapos, yun na, yung question na yun, basta waray, term na yun, basta waray marasa, parang palaging nasa comment section, sa Okay, mga tanong okay. ng tao, basta waray marasa. Kasi yung viral video na talaga, sa ilog na yun eh. Tapos yun, ginamit ko yun as, parang tagline sa Tagline mga mo. taong nagpapapicture sa akin. Okay. Nung pag-uwi ko, kasi sabi ko, yung gagawin ko is, since yun naman yung tumatak sa kanila, tapos yun talaga yung, pag nakita nila, huy, ito na siya yung nagsabi ng, Marasa. pag waray marasa daw. Tapos sabi ko, okay, pag nagpa-picture, pag mayroong magpa-picture sa akin, sasabihin, isasama ko sila, tapos sasabihin ko na, basta waray marasa. Tapos ang goal ko din kasi, dapat yung viewers natin, dapat hindi lang manatiling viewers natin. Dapat ma-feel nila na kasali din sila sa content natin. Kasi doon tayo minamahal eh. Dapat kung mahal natin yung viewers natin, isali natin sila. Yan. Kaya pag may Okay. nagpapa-picture sa akin, pinapakiusapan ko na, pwede ba kayong maki-join? Kaso yung iba naman, humihindi kasi nahihiya. Okay lang din naman yun. Pero, yung mga G na G, maraming salamat sa inyo na game kayo palagi sa mga natin, kakulitan na sabihin ang basta waray, magrasa. Thank you so much. So, yun. Doon Ayun. nagbunga yun. Yun pala yung journey ni Gab Tobes. So, ang question, may pag-asa ba talaga na maging totoo? May potential. Parang biruan lang naman din yun. Tapos, Natuloy sa, syempre may mga pusong hindi nabibiro. oh! May naramdaman ding spark na parang, parang,